Metro Manila at iba pang mga lugar sa Luzon naperwisyo ng halos 3 oras na brownout dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Pangulong Rodrigo Duterte nagbanta na i-veto ang 2019 national budget kung may makikitang problema sa panukalang budget. Ilang senador hindi tutol sakaling hindi aprubahan ng Pangulo ang 2019 budget. Ngayon, pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Mahigit 65 milyong pisong halaga ng mga peking produkto winasak sa Campo Crame. April 15 deadline na paghahain ng income tax return hindi na palalawigin ng Bureau of Internal Revenue. Mga swimming pool sa Metro Manila na bukas sa publiko, alamin. Mga senior citizen may gimmick para makaiwas sa heat stroke ngayong tag-init. Una sa ating mga balita, nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na i-veto ang 2019 national budget kung makikitang may problema ang panukalang pondo ngayong taon. Tiniyak naman ng Malacanang na may nakahandang contingency plan ng Duterte administration sakaling tuluyang maging reenacted ang budget ng pamahalaan sa buong taon. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad na i-veto ang 3.757 trillion pesos na halaga ng panukalang pambansang pondo para sa taong ito. Ginawa niya ang pahayag sa campaign rally ng PDP laban sa Bacolod City kagabi habang ipinapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon niya ng mga kaalyado sa Kamara at Kongreso upang maipatupad ang mga programa ng kanyang administrasyon. Aniya, pinag-aaralan na ng Legal Department ng kanyang tanggapan ng panukala at oras na makitang tagilid ito, wala siyang choice kung hindi tanggihang lagdaan ang isinumite ng Kongreso. Kita mo yung budget. Ang budget kasi submit lang. I have to sign it pagdating ko, pagbalik ko pa. Pinag-aralan pa, galing budget to the Office of the President. The Office of the President is not the budget. So, ang legal ko magbasa uli. Ngayon, pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Ilang buwang nabinbin ang 2019 General Appropriations Act sa Kongreso dahil sa mga kontrobersya tulad ng umano'y questionabling insertions. Dahilan para mag-operate ang pamahalaan sa ilalim ng reenacted budget simula pa noong Enero ng taong ito. Samantala, sa April 26 naman mag-lapse into law ang naturang panukala. Hindi makagsundo ang Congress pati Senado And yung mga insertions dyan, titignan ko. Pagka tagilid talaga, I will not hesitate. I will not hesitate to veto the entire budget. Di pasensya tayo lahat. Una nang binanggit ng economic managers ng Duterte administration na apektado ang ekonomiya ng bansa, mga programa at proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Samantala, ayon naman sa palasyo, may contingency plans namang nakahanda ang economic managers sakaling ang maging reenacted ang budget sa buong taon. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, mag-a-adjust sa targets at sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ang Duterte administration, kabilang na ang infrastructure projects at pagsasagawa ng mga social services. Rosalie Cruz, UNTV, News and Rescue, Philippines. Bahagi ng kapangyarihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagveto sa mga panukalang batas. Ito ang naging reaksyon ng mga senador sa naging banta ni Pangulong Duterte na i-veto ang buong 3.7 trillion national budget ngayong taon kapag nakakita siya ng irregularidad. Ayon kay Senator Coco Pimentel, kahit walang budget ngayong taon ay makakaraos ang bansa sa pamamagitan ng reenacted budget. Ang pagveto rin anya sa buong budget ay paraan rin ng pagsasabi ng ehekutibo sa Kongreso na iorganisa ang kanilang paggawa. Para sa chairperson ng Senate Committee on Finance na si Senator Loren Legarda, prerogatibo ito ng Pangulo at igagalang nila anuman ang magiging desisyon nito. Ito rin ang paniniwala ni Senate Minority Leader Franklin Drilon. Bahagi ito anya ng kapangyarihan ng Pangulo na nakasaad sa konstitusyon kung nakikita niya na ito ay unconstitutional o hindi sumusuporta sa programa ng pamahalaan.
Irirespeto rin ni Senator Panfilo Lacson anuman ang maging desisyon ng Pangulo sa budget. Ngunit gaya ng iba, nangagamba rin siya sa magiging epekto ng reenacted budget sa ekonomiya ng bansa. Una na ring sinabi ng Malacanang na pagkatapos pa ng long holiday posibleng malagdaan ang 2019 proposed budget. Sa iba pang balita, mahigpit na ipatutupad ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang April 15 deadline sa paghahain ng income tax return. Ilang tips naman ang ibinigay ng ahensya upang maging mabilis ang pagpoproseso ng filing ng ITR. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Kakaunti lang ang taxpayers na nagtungo kaninang umaga sa Revenue District 38 ng Bureau of Internal Revenue sa Quezon City. Inaasahan ng mga tauhan ng BIR na sa Lunes, April 15 pa dadagsa ang mga maghahain ng ITR. Pero ayon sa kawanihan, madali na lamang ang pagpa-file ng ITR ngayon. Hindi mo na kailangan pumunta sa Revenue Office kung ikaw ay gumagamit na ng Electronic Filing and Payment System o EFPS. Pumunta sa www.bir.gov.ph, i-click ang e-services at EFPS icon. I-click ang enroll sa EFPS at kumpletuhin ang form, isumite ang isang certificate para sa 3 otorisadong opisyal para sa non-individual. Hintayin ang confirmation sa email. Kuhanin ang reference number at magbayad sa e-pay na nasa portal rin ng BIR. Mas mapapabilis po natin nung naka-online na po siya, na kung wala naman pong attachment, sir, mas mabilis kasi hindi na po sila pipila pa po para magpunta sa mga district na sakop nung kanila pong pinapareceive. So, pagka naman po siya, sir, may attachment, yung kanilang ITR, tapos naka-online, nire-receive po namin dito yun sa aming opisina. Ang ikalawang opsyon, mag-download at i-install ang isang application na eBIR Forms, i-fill up ang tamang form, i-click ang validate at final copy, hintayin ng email, i-print at magbayad sa mga otorisadong bangko o at sa iba pang paraan na nakasaad sa portal. Ikinatuwa naman ng mga taxpayer ang mabilis na proseso na ito. Mabilis naman. Ilang minutes lang naman ako nandito. Mabilis naman po yung process. Wala pong hassle. Para sa mga baguhan o unang pagkakataon pa lamang na maghahain ng kanilang income tax return, ano ba ang dapat na mga tandaan upang hindi magkaproblema o magkaaberya sa iyong filing ng ITR? Una, alamin kung saan kang nasasakop na revenue district, kung saan ka pupunta kung kinakailangang magsumite ng karagdagang dokumento para sa iyong ITR. Gamitin ang tama at bagong bersyon na form para sa mga individual na kumikita mula sa kompensasyon o sa madaling salita ay employment, gamitin ang Form 700. Pangkaraniwan ang employer na nag-aasikaso nito. Form 1701 para sa mixed income earner. Ang bagong form na 1701A para sa mga individual na kumikita mula lamang sa negosyo o propesyon. Ang Form 1702EX ay para sa korporasyon, partnership at iba pang non-individual taxpayer na exempt sa ilalim ng tax code. Ngunit para sa may mixed income, kailangan gamitin ang Form 1702MX at Form 1702RT para sa mga korporasyon, partnership na nasa ilalim ng regular income tax rate. Para sa mga nalilito sa proseso na mga taxpayer o hindi mga techie, maaaring sumadya sa inyong mga kinaukulang revenue district at may handa namang mag-asiste para sa inyong paghahain ng income tax return. Panawagan ng BIR, huwag nang hintayin ng deadline. Magbubukas rin ang mga BIR offices bukas, Sabado para tumanggap ng ITR. Sana po wag na po niyong paabutin pa na lumagpas tayo sa deadline para po hindi rin po kayo maabala or mag-penalty. Sayang din po yung penalties. Target ng BIR na makakolekta ng 2.33 trillion pesos na buwis ngayong taon. Mahigit 1 trillion pesos dito ay magmumula sa income taxes. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mahigit 65 milyong pisong halaga ng mga peking produkto ang winasak sa Campo Crame kanina. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Winasak sa Campo Crame ang iba't ibang peking produkto na nagkakahalaga na mahigit 65 milyon pesos. Kabilang dito ang mga bag, wallets, sapatos, relo, damit at iba pa. Ayon kay Intellectual Property Office of the Philippines Director General Attorney Josephine Santiago, ang naturang mga produkto ay bahagi ng nakumpiska noong 2018. Aniya, pinapatay ng mga peking produkto ang mga lehitimong negosyante, kaya't nananawagan ito sa publiko na huwag tangkilikin ang mga ito. Hindi rin aniya ito nakatutulong sa ekonomiya ng bansa.
Dalawa po ang kailangan pong magtulungan dito, yung mga brand owners at ang ating law enforcement agency. Hindi po makakakilos po ang law enforcement agency na wala pong pahintulot o kaalaman ang ating brand owners. Sinabi naman ni IPO Deputy Director Attorney Ted Pascua, bukod sa mga sinirang peking produkto, tinututukan din nila ang pagkalat ng mga peking gamot at cosmetic materials na lubhang delikado sa kalusugan. Any amount on counterfeit pharmaceuticals is alarming. Any amount. Kasi you just don't know one tablet can kill somebody. Nangako naman ang PNP na tutulong sa kampanya ng pamahalaan laban sa paglaganap ng mga peking produkto sa bansa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang mahigit sa 35 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Zamboanga. Nakumpiska ang kargamento noong April 9 sa karagatang sakop ng Lower Calarian, Zamboanga. Lula ng MJ Andrea 1 ang mahigit sa 1,100 kahon ng puslit na sigarilyo mula Indonesia. Isinagawa ang operasyon batay sa impormasyon na nakuha ng BOC Intelligence Group sa mga residente ng Zamboanga. Posibleng magpatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa taya ng oil industry players, 70 centavos ang posibleng madagdag sa presyo ng kada litro ng diesel habang 90 centavos naman sa gasolina. Posible naman mabago pa ang datos depende sa magiging resulta ng trading sa linggong ito. Nagpasalamat ang Embahada ng Pilipinas sa Brazil sa ayudang patuloy na ipinagkakaloob ni Brother Eli Soriano para sa mga consular outreach mission. Ito ang balita ni Jihan Tamasunas. Higit 19,000 kilometro ang layo ng Pilipinas mula sa Brazil. Ito ang pinakamalaking bansa sa South America. 28 beses ang laki nito kumpara sa bansang Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Brazil Marichu Mauro, mahigit 1,000 mga Pilipino ang naninirahan at naghahanap buhay sa Brazil. Kaya naman ang Embahada ng Pilipinas lumilibot sa mga bahagi ng bansa kung saan mayroong Filipino community upang makapagsagawa ng consular outreach missions tulad ng pagproseso ng renewal ng passport at iba pang consular documents, notary at iba pang serbisyo. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng Philippine Ambassador kay Brother Eli Soriano dahil sa patuloy na pagtulong sa Embahada ng Pilipinas sa mga isinasagawa nitong activities at pag-abot sa ating mga kababayan. Kailangan po natin si Brother Eli. At nagpapasalamat din ako kay Brother Eli sa tulong na binibigay niya sa embassy. Pag nanghingi po kami ng tulong, halimbawa, sabihin namin, pumunta naman kayo sa Brasilia pa kasi may event kami, pupunta ho sila. Walang tanong-tanong. So, at iba pang klaseng tulong. So, let me use this opportunity to thank him publicly for his support to the Philippine Embassy and to the Filipino community. Not only here in Brazil, but around the world. Bukod sa Brazil, nasa ilalim din ng jurisdiksyon ng Philippine Embassy sa Brazil ang pananatili ng mabuting pakikipag-ugnayan sa mga bansang Colombia, Guyana, Suriname at Venezuela. Nagpaabot naman ng pagbati ang diplomat sa ika-55 anibersaryo ni Brother Eli sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Unang-una, pinapasalamatan ko si Brother Eli Soriano for inviting me here in this very important occasion. Kitang-kita nyo naman, napakaraming Pilipinong dumating at napakasaya nila makibahagi sa okasyon na ito. Ang wish ko is mabigyan pa si Brother Eli ng another 55 years in his life to continue his ministry. Jihan Tamasunas, UNTV News and Rescue.
Libo-libong residente sa Metro Manila at iba pang probinsya sa Luzon ang naperwisyo ng halos 3 oras na brownout. Ito ay dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente matapos bumagsak ang ilang power plant. Ito ang balita ni Joan Nano. Sa loob ng kotse na nagpalipas ng magdamag sina Marie at ang kanyang mga anak dahil brownout sa kanilang lugar kagabi sa Barangay Santo Cristo sa Quezon City. Ayon kay Marie, sa tindi ng init napilitan silang buksan ang aircon ng kanilang sasakyan upang makatulog ang kanyang mga anak. Wala na nga tubig, wala pang kuryente, napakainit pa ng panahon na maiiyak ka na sa sobrang init. Halos hindi rin nakatulog kagabi si Aling Carmelita sa tindi ng init dahil walang kuryente. Sobra talagang init, grabe talaga na-stroke pa ho ako. Sasahig na nga ako humano sa simento para mahangin-hanginan yung dito ko, malamig-lamigan. Ngayong araw, libu-libong mga residente sa Metro Manila at iba pang mga probinsya sa Luzon Region ang naperwisyo ng halos 3 oras na brownout. Kabilang sa mga lugar na naapektuhan ang Quezon City, Manila, Caloocan, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, ilang mga bayan sa Bulacan at Cavite. Ito'y matapos na magdeklara ng red alert status ngayong araw ang National Grid Power Corporation sa loob ng 13 oras mula alas 9 ng umaga kanina hanggang alas 10 mamayang gabi. Sa datos ng NGCP, pumalo sa 10,334 megawatts ang demand ng kuryente kontra sa supply capacity na nasa 10,220 megawatts lamang. Ibig sabihin, manipis ang supply ng kuryente para sa pangangailangan ng mga consumer ngayong araw. Dahil dito, nagpatupad ng 3 oras na rotational brownout ang Meralco sa kanilang mga customer upang muling makapag-ipon ng reserbang kuryente. Ngayon, negative na. Ibig sabihin, wala na talagang tayong mapapagkunang reserba. In fact, deficiency na tayo. Pag sinabi mo kasing red alert, Ivan, nangangahulugan lang yan, wala ka ng makukuhang reserba para punuan yung pagkukulang. No? Ayon sa Department of Energy, hindi nila inaasahan na aabot sa red alert status ang power supply situation ngayong araw. Subalit 4 na power plant ang biglang bumagsak at isang planta ang nag-shutdown rin na hindi naman nakaschedule. Nagkaroon ng pag-shutdown yung SPCP, nagdagdag itong planta na nagbumigay. No? So it conked out and it added another 150 megawatts doon sa mga naka-out na planta. So yung 4 na planta plus this one, 150 megawatts, lumala yung sitwasyon. Ayon sa DOE, bukas ay inaasahan nila ang panibagong alert status sa supply ng kuryente at posible pa itong umabot hanggang Martes sa susunod na linggo. Umaasa ang DOE na unti-unting babalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente pagsapit ng Miyerkules, kung saan nakatakdang muling magbukas ang mga plantang pansamantalang nagsara. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasig City. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Albay dahil sa nararanasang matinding epekto ng El Nino. Sa datos ng Provincial Agricultural Office, umano'y nasa 125 million pesos ang pinsala ng tagtuyot sa agrikultura, partikular na sa mga tanim na palay at mais. Handa naman ang lokal na pamahalaan na tulungan ang mga apektadong magsasaka. We have enough funds to help the farmers for their livelihood programs and to give them seedlings for root crops or other kinds of plants that they can plant which does not need much water. Ngayong tag-init, swimming ang isa sa paraan ng ating mga kababayan para magpalamig. Alam nyo ba na mayroong mga swimming pool na bukas sa publiko na matatagpuan dito lang sa Metro Manila? Ito ang balita ni Monok Son. Medyo tight ba ang budget nyo ngayon o wala kayong time magpunta sa beach dahil malayo? Huwag mag-alala dahil may nakita kami na mga swimming pool na bukas sa publiko. And take note, dito lamang yan sa Metro Manila.
Taga Quezon City, hindi mo na kailangang lumayo dahil sigurado na merong malapit sa lugar mo. Kung magagawi sa Barangay Paligsahan sa Quezon City, pwedeng sumaglit sa Amoranto Sports Complex sa Roses Avenue. Sa halagang 25 pesos kada tao, mai-enjoy mo na ang summer mo na hindi kailangang bumiyahe ng malayo. Bukas ito mula 9 a.m. hanggang 12 noon at 1 p.m. hanggang 4 p.m. at sarado naman kung Lunes upang mapalitan ng tubig. 6 feet ang pinakamalalim na bahagi ng Olympic-size swimming pool ng Amoranto, habang 4 feet naman ang pinakamababaw para sa mga bata. Kung gusto namang ma-experience ang feeling na nasa probinsya kahit nasa Metro Manila, puntahan na ang La Mesa Eco Park sa Fairview, Quezon City. Mabibighani ka sa ganda ng Eco Park at malilimutan mo na nasa Metro Manila ka pa rin. Sa halagang 80 pesos, makakapag-relax ka na ngayong tag-init. Bukas ang La Mesa Eco Park mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mas maraming mga bata ngayon dahil sa bakasyon na. Ikaw na nang ginawa mo ngayon? Nag-dive po. Dive tapos? Lumangoy. Lumangoy. Marunong ka naman lumangoy. Ayan. Nag-aaral lumangoy. Aral lumangoy. Hindi po ako marunong eh. Sino turo sa'yo? Wala. Ikaw lang. Nanonood lang po ako sa TV. 3 feet ang pinakamababaw na bahagi ng pool, habang 6 feet naman ang pinakamalalim. Huwag mag-alala dahil mayroong mga nakabantay na lifeguard sa bawat pool. Kung walang sasakyan, pwede mag-tricycle mula sa labas, papasok sa Eco Park. 50 pesos lang per trip kahit ilan kayo. Sa Marikina naman matatagpuan ang Marikina Sports Park. Meron itong 5 feet na lalim na Olympic-size swimming pool na mae-enjoy ng karamihan. Pwedeng marating ang Marikina Sports Park sa pamamagitan ng jeep. Ipagtanong lamang ang munisipyo at mararating mo na ang lugar. Bukas ang swimming pool sa publiko simula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 11:30 ng umaga. 1:00 ng hapon hanggang alas 4:30 at alas 6:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi. 40 pesos lamang ang babayaran sa entrance fee para sa daytime swimming at 60 pesos naman sa night swimming. Kung mas trip naman mag-staycation o sa bahay lang, pwedeng bumili na lamang ng mga inflatable na kiddie pool. Ipwesto lamang sa bakuran o di kaya sa labas ng bahay at may instant swimming pool ka na. Tipid na sa oras at pera, enjoy pa ang mga bata. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Tinukoy ng Philippine National Police o PNP ang mga kandidato na sumusuporta umano sa mga komunistang grupo at mga sindikato. Mula sa Calamba, Laguna, nasa linya ng ating komunikasyon si Sherwin Kulubong para sa detalye ng balita. Sherwin? Monica, sa idinaos na command conference ng PNP Calabarzon dito sa Camp Vicente Lim, Calamba, Laguna, kung saan panauhin si PNP Chief Oscar Albayalde. Inilabas ng PNP Calabarzon ang mga pangalan ng mga kandidato sa Batangas at Laguna na suportado umano ng mga sindikato at ng New People's Army o NPA. Naritong bahagi ng listahang binasa ni Police Colonel Romil Mitra, Director for Operation ng Police Regional Office Region 4A. Mayor Lewin Batangas, who is running for mayor, is reportedly being supported by members of Badut Galaxy under sub-regional military area of the Southern Tagalog Regional Party Committee. And Mayor Amben Amante of San Pablo City and Board Member Dante Amante of the 3rd District of Laguna, who are reportedly being supported by the Amante drug group. Monica, kabilang din sa listahan sina Paul Mark Pajardo na tumatakbong konsehal sa Tanawan City na suportado umano ng Pajardo Group na pinamumunuan ng kapatid itong si Alan Pajardo na dinukot ng mga armadong lalaki noong isang linggo. Mayor Loreto Amante ng San Pablo, Laguna, incumbent board member Dante Amante na sinusuportahan kapwa ng Amante Drug Group. At former Vice Mayor Honorlito Solis na tumatakbong mayor ng Lemri, Batangas na sinusuportahan nila ng Platoon Galaxy under Sub-Regional Military Area. Ayon sa PNP, Monica, ang impormasyong ito ay dumaan na sa masusing investigasyon. Sa panayam ng UNTV News, dati nang itinanggi ni Mayor Loreto Amante na sangkot siya sa kalakalan ng iligal na droga. Patuloy din kinukuha ng UNTV News ang panig ng mga pinangalanang kandidato pero wala pa silang sagot sa ngayon.
Samantala, minomonitor din ng PNP Calabarzon ang 10 politiko na may matinding rivalry sa rehiyon. Ganon din ang 11 criminal gangs na may mahigit 100 miyembro. Ayon sa Pro4A, Monica, patuloy ang ginagawa nilang operasyon at monitoring sa naturang mga grupo upang maisagawa ang maayos na halalan. Ipiniresenta naman si PNP Chief Oscar Albayalde sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna ang mga armas na nakumpiska ng PNP sa Calabarzon, bunsod ng umiiral na election gun ban sa bansa. Monica, sa tala ng Pro4A, umabot na sa 314 ang mga nasabat na armas simula Enero hanggang April 10 ngayong taon. Pinakamarami dito ang nanggaling sa Laguna at Cavite. At yan ang ating balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Sherwin Pulubong, live na nag-uulat mula sa Calamba, Laguna. Handa na ang mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa overseas absentee voting na magsisimula bukas. Bago ito, nagsagawa muna ng final testing and sealing sa mga vote counting machine na gagamitin sa halalan. Humana kaya ng sang-ayon sa inaasahan ang mga makina? Ito ang balita ni Maya Barquez. Sa Malaysia, naging matagumpay ang final testing ng vote counting machine at mock voting na isinagawa sa Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur. Nagkaroon din ng briefing lalo sa mga first-timers upang maiwasan ang overvoting o ang pagboto ng sobra sa kinakailangan. Pagkatapos ng manual verification ng resulta, ay muling binalik sa zero ang system ng vote counting machine at sinelyuhan ng SD card at ballot entry slots nito. Sa Australia, nagkaproblema sa final testing and sealing ng vote counting machine sa Canberra. Naghang ang VCM at tuluyan ang hindi gumana kaya't binuksan ang backup na VCM. Matapos nito ay tuloy-tuloy na at walang nakitang problema mula sa diagnostics hanggang sa trial vote counting. Simula April 13, bubuksan ang makina tuwing Lunes at Huwebes para bilangin ang mga balotang natanggap na. Magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa araw ng halalan sa Pilipinas, May 13, para sa final counting. Ito na yung pagkakataon natin para tumulong tayo sa pagtaguyod ng ating bayan and also an empowerment process for all of us Filipinos here abroad. So wag po nating sayangin itong opportunity na gusto po natin ng pagbabago sa ating bansa at tumulong sa ating nation building. Sa Hong Kong, all systems go na rin para sa pagsisimula ng overseas absentee voting bukas. Mahigit 100,000 mga Filipino sa Hong Kong ang nagparehistro upang bumoto ayon sa Commission on Elections. Nagsasagawa rin ng malawakang voters education campaign ng COMELEC upang lubusang makilala ang mga kandidato sa midterm elections. At sa Dubai, matagumpay rin na naisagawa ang final testing and sealing ng mga VCM. Isinagawa ito sa harap ng publiko dahil nais ng konsulado na maging transparent at manatili ang integridad ng halalan. Philippine time ang gagamitin sa mga vote counting machines. Nagkaroon din ng mock elections matapos masiguradong maayos at gumagana ang mga makina. Itong overseas voting exercise natin ay isang napakahalagang obligasyon ng lahat ng overseas Filipino para maiparinig sa inang bayan kung sino ba ang tingin natin nararapat na mga leader ng mga bansa natin. Ang Dubai at Northern Emirates ay mayroong mahigit 200,000 mga rehistradong botante at mahigit 100,000 naman sa Abu Dhabi. Maya Barquez, UNTV News and Rescue, Kuala Lumpur, Malaysia. Kinatigan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 ang hiling na furlough ni Senator Leila de Lima upang makaboto sa darating na halalan sa May 13. Hindi ito tinutulan ng prosecution kaya agad na pinayagan ng korte matapos maghain ng morsyon kanina ang abogado ni de Lima. Pero isa sa kondisyon ay dapat sagot ni de Lima ang gastos sa pagpunta sa polling center. May kaparehong morsyon na rin si de Lima sa Muntinlupa RTC Branch 205 na humahawak sa dalawa pa niyang kaso. Hindi rin ito tinutulan ng prosecution kaya't inaasahan ng kanyang abogado na kakatigan din ito ng korte. Ang mangyari, escorted voting. Sasamahan siya ng escort para pumunta sa polling place. Umapela kay Pangulong Rodrigo Duterte si Daraga Albay Mayor Carlwin Baldon na reviewin ang kaso ng pagpaslang kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe. Muling iginiit ng alkalde na inosente siya sa kaso at patuloy na kumikilos ang mga taong tunay na nasa likod ng krimen upang idiin siya at sirain ang kanyang pangalan.
Ayon naman sa abogado nito na si Attorney Merito Fernandez, hindi tumutugma ang autopsy report sa salaysay ng sinasabing gunman na si Henry Yuson na 4 na beses nilang binaril si Batocabe. Nahaharap sa kasong murder si Baldo na itinuturing mastermind sa pagpatay sa kongresista na makakalaban sana niya bilang alkalde ngayong May 13 elections. Samantala may natatanggap na rin umanong pagbabanta sa buhay ang alkalde at ang kanyang pamilya. Habang lumalapit ang eleksyon, ay dumadami po ang intelligence report na nagsasaad na may mga taong nais akong patahimikin. Hindi pa agad matatalakay ng Korte Suprema ang petisyon ng mga reporter ng Rappler para muling makapag-cover uli sa Malacanang. Ayon kay Chief Justice Lucas Bersamin, nasa susunod na buwan o sa May 3 pa muling magdadaos ng en banc session ang mga maestrado ng Korte Suprema. Kahapon, umapela ang ilang Rappler reporters sa SC para tapusin na ang pagbabawal sa kanila na makapasok sa Malacanang at sa mga event ng Pangulo. Ayon sa Rappler, ang pagpigil sa kanila ay paglabag sa kalayaan sa pamamahayag. No, I don't think so because the en banc is no longer going to meet until May 3. Yung pag-akyat namin sa Baguio, natapos na namin yung mga naka-schedule na kaso namin sa en banc. At mahirap lamang na ipagpatuloy namin sa last week kasi nahati yung Abril ng Holy Week. At pagbibigyan namin ang mga miyembro ng Supreme Court na magngilin. And for the news abroad, U.S. officials charged WikiLeaks founder Julian Assange with a single count of conspiracy to commit computer intrusion hours after he was arrested. Details in this story. British police dragged WikiLeaks founder Julian Assange out of Ecuador's embassy on Thursday after his 7-year asylum was revoked, paving the way for his extradition to the United States for one of the biggest ever leaks of classified information. The reason why Ecuador has terminated the asylum is because of the repeated breakage on the part of Mr. Assange of his obligations under the asylum treaty norms. Hours after Assange was carried out of the London embassy, U.S. officials announced he had been charged with a single count of conspiracy to commit computer intrusion for trying to access a classified U.S. government computer with former U.S. Army intelligence analyst Chelsea Manning in 2010. The Justice Department said Assange was arrested pursuant to the U.S.-UK extradition treaty and accused him of involvement in one of the largest compromises of classified information in the history of the United States. However, a lawyer for the arrested WikiLeaks founder said charges against Julian Assange created a dangerous precedent for all journalists. This precedent means that any journalist can be extradited for prosecution in the United States for having published truthful information about the United States. Assange was convicted on Thursday by a London court of skipping bail in 2012 after an extradition order to Sweden over an allegation of rape. Assange, who pleaded not guilty, will be sentenced at a later date when he will face a maximum sentence of 12 months in prison for the offense. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. U.S. President Donald Trump says he is discussing potential additional meetings with North Korean leader Kim Jong-un. Chris De Leon reports. U.S. President Donald Trump said he and South Korean President Moon Jae-in will discuss North Korea during their White House meeting, including potential additional summits with the North's leader Kim Jong-un. Trump said good things have come out of negotiations with North Korea, even though Washington did not get what he wanted from meetings with Kim. He said great progress was made and that he got to know and respect the North Korean leader. I think North Korea has a tremendous potential, and I believe that President Moon agrees with that, and we will be discussing that and even potential meetings, further meetings with North Korea and Kim Jong-un. So I think the relationship has become far different and far better than it was when I first took office or at the end, certainly, of the Obama administration.
Moon was in Washington for talks that he hoped would help put denuclearization with North Korea back on track after a failed summit between the United States and North Korean leaders in February. Ahead of his trip, aides to Moon stressed the need to revive U.S.-North Korea talks as soon as possible after a second summit between Trump and Kim collapsed in Hanoi on February 28. Trump extended his wishes to Kim in remarks with Moon by his side, while Moon told Trump that there was a dramatic turnaround in the situation on the Korean peninsula after Trump's first meeting with Kim. However, since you met Chairman Kim and you initiated personal diplomacy with him, we saw the dramatic, significant reduction of military tension on the Korean peninsula. And now, peace has prevailed. And also, in terms of the North Korean nuclear problem, all the Korean people, now we believe that you will be able to solve this problem through dialogue. Moon said he believed Trump's diplomacy had led to a reduction in military tension, and he believes the issues can be resolved through dialogue. However, Trump said U.S. sanctions to North Korea will remain. I think that sanctions are right now at a level that's a fair level, and I really believe something very significant is going to happen. We could always increase them, but I didn't want to do that at this time. Chris De Leon, UNTV News and Rescue, Chicago, USA. U.S. Customs and Border Protection, or CBP, will send about 100 agents to the Mexico border to speed up crossing times. The slowdowns began late last month after U.S. President Donald Trump threatened to close the border if Mexico did not halt a surge of people seeking asylum in the United States. The administration moved several hundred border agents to handle the influx of migrants, triggering long delays for cross-border traffic because of the staffing shortage. Democratic U.S. Representative Veronica Escobar of Texas said CBP plans to send officers from the Canadian border and other parts of the country to El Paso, Texas. Sporadic violence and long queues were reported in the first phase of the Indian election. Meanwhile, Sudan's President Omar al-Bashir was overthrown in the military coup. Details in this report. Sporadic violence marred the start of India's marathon general election as Prime Minister Narendra Modi sought a second term in office. Constituencies in India's southern Andhra Pradesh state saw supporters of rival parties clashing in a polling booth, which was damaged in the brawl. In Putalapatu, security personnel used wooden batons to control crowds after fighting broke out near a polling station. But the process was mainly peaceful as queues built up outside polling stations across the country. People trekked, rode bicycles, and drove tractors to cast votes in the world's biggest democratic exercise, with nearly 900 million eligible to vote during 7 phases of balloting spread over 39 days, and vote counting set for May 23. Sudanese President Omar al-Bashir, who ruled for 30 years, was overthrown in a military coup on Thursday. But protesters' jubilation was short-lived as they took to the streets, demanding military leaders hand over power to civilians. Tens of thousands of demonstrators packed the streets of central Khartoum, their mood turning from celebration over Bashir's departure to frustration at the announcement of the military-led transition. Bashir had faced 16 weeks of demonstrations against his rule. Announcing the ouster, Sudan's defense minister said the country would enter a 2-year period of military rule to be followed by presidential elections, a state of emergency, a nationwide ceasefire, and the suspension of the constitution was also declared. A powerful storm toppled a utility pole with live wires on top of a car as it drove by in Tukwila, Washington, United States on Friday. The couple inside the vehicle miraculously suffered only minor injuries, and no one else was reported injured in the incident. Due to the live wires and down lines throughout the area, first responders had to wait until the power was shut off and it was safe to approach the vehicle to remove the occupants and provide them with medical assistance.
Suspendido ang biyahe ng LRT Line 2 sa April 18 hanggang 21. Maaga ring magsasara ang naturang mass transport system sa April 17, araw ng Miyerkules. Bibiyahe ang huling tren mula Santolan hanggang Recto Station ng alas 7 ng gabi, habang 7:30 PM naman para sa mga manggagaling ng Recto papuntang Santolan Station. Babalik ang normal na operasyon ng LRT2 sa April 22, araw ng Lunes. Bubuksan sa mga motoristang paakyat at pababa ng Baguio City ang Cannon Road simula mamayang gabi. Sa abiso ng DPWH Cordillera, bukas ang Cannon Road mula mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa Lunes, April 22. Pero mga light vehicles lamang o mga sasakyang may bigat na 5 tonelada pababa ang papayagang makadaan dito. Pinapayuhan din ang mga motorista na maging maingat sa pagdaan sa Cannon Road. Nagsagawa ng amphibious landing exercise ang mga sundalong Pilipino at Amerikano kahapon bilang bahagi ng balikatan exercises ngayong taon. Ang senaryo, nilusob ng mga sundalo ang teritoryo ng kalaban gamit ang amphibious assault vehicles na lula ng USS Wasp, isang barkong pandigma ng Amerika, at mula sa barko ng Philippine Navy. Conducted regularly to improve readiness. It's not aimed at any particular target. We conduct this exercise to maintain readiness and act as a force for stability in the Indo-Pacific region. For this scenario to combat those enemy doon sa situation. So napakahalaga ng interoperability of working together, of coordination for the accomplishment of the common goal. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang tagapagsalita ng US military hinggil sa ulat na nakitang naglayag malapit sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea ang USS Wasp. For security reasons, we can't disclose the exact movement of the USS Wasp. However, the USS Wasp is participating in this region as part of Exercise Baliktan, which is annual training conducting regular training to improve their capabilities, their readiness, and their ability to promote stability in the region. Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority na sapat ang buwanang kita na mahigit 10,000 piso para sa pamilya na may 5 miyembro. Ibig sabihin, 70 pesos ang gagastusin ng bawat miyembro ng pamilya sa isang araw. Nagtanong-tanong kami sa ating mga kasangbahay kung sapat ba ang 70 piso para sa isang araw na gastos at iba't iba ang kanilang naging reaksyon. Ito ang balita ni Ray Pelay. Sa pinakahuling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA sa poverty incident sa bansa, sinasabing sapat na ang buwanang kita na 10,481 pesos para sa isang pamilya na may 5 miyembro para masabi na hindi sila mahirap. Nangangahulugang nasa 350 pesos ang kailangan ng bawat pamilya sa isang araw o 70 pesos sa bawat miyembro nito. Tinanong namin ang mga nasa iba't ibang larangan ng paggawa sa Quezon City at karamihan sa kanila ay nahihirapang i-budget ang 70 pesos sa isang araw. Si Mang Emmanuel na isang security guard gumagastos ng 150 pesos kada araw at ang 50 pesos dito ay para na sa gasolina ng kanyang motor. Pero kung gipitan niya ay magagawa naman ng paraan na pagkasyahin ng 70 pesos. Siguro kung walang-wala talaga, kaya naman po siguro. Hindi ka na lang siguro magbe-merienda. Si Cristel naman na nagtatrabaho sa opisina ay kailangan ng 300 to 400 pesos kada araw dahil 120 pesos na ang ginagastos nito sa pamasahe pa lamang mula Bulacan. Ang 70 pesos ay ubos na sa isang kainan pa lamang. Magkano yung nabili mo ngayon na pagkain mo tanghalian? 77 pesos. Ano yung mga nabili mo? Ito, kalahating gulay, 15 pesos. Tapos, chicken, ano siya, nasa 50. Tapos, may saging pa akong binili. 9 pesos siya. Bagamat malapit lang sa opisina si Colleen, pero hirap ding pagkasyahin ang 70 pesos sa isang araw. Siguro pasit-pasit kanton, kasya naman, pero malabo po talaga yung 70 pesos per day. Kahit ang estudyanteng si Angelica ay tinitipid na rin kahit ang budget niya ay 150 hanggang 200 pesos. Tapos yung food ko po, nagsuspend lang po ako ng pagka may sobra 50, pagka yung saktong-sakto lang 35. Tapos merienda, mga biscuits lang 10 pesos. Ang construction worker na si Nico ay gumagastos na sa paliligo pa lang. Pero sa ulam ay nasa 80 pesos na ang budget nito. Isang balde, 5 piso.
Ayan sa squatter namin, binibili namin yung food. Si Mang Larry na driver ng taxi ay pinagkakasya din ang 13,000 pisong kita kada buwan. Kaya naman anyang pagkasyahin ang 70 piso kada araw sa pagkain. Kakasya sa sir kung tulad na hindi naman tayo maarte sa ulam. Simple lang at sa tulad ng mga gulay kanin lang. Nandito tayo ngayon sa tindahan ni Ate Mel at may mga ilang items tayo na mabibili ng 70 pesos. Meron tayong 2 noodles, meron tayong isang sachet ng kape, meron tayong sabon, meron tayong toothpaste at meron din tayong toothbrush. So itong lahat na ito nagkakahalaga to ng 70 pesos. Sa isang kalsada sa Tatalon, pansamantalang naninirahan ang pamilya ni Aling Emerly. Nakakaraos na sila sa 6,000 kita ng kanyang mister. Kaya naman daw nilang pagkasahin ang 250 pesos kada araw sa pagkain. Pag walang pambiling ulam, nag-ano kami sa noodles, itlog, yan. Kung pagbabatayan ng pamantayan ng PSA, kabilang ang pamilya ni Aling Emerly sa mga maituturing na mahirap dahil mas mababa sa 10,000 piso ang kita ng pamilya sa isang buwan. Batay sa pinakahuling pag-aaral na inilabas ng PSA, bumaba sa 21% ang poverty incidence sa Pilipinas sa first quarter ng 2018. Mababa ito kung ikukumpara sa 27.6% sa kaparehong panahon noong 2015. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may ulan ba tayong aasahan this weekend? Magandang hapon, Nel, at sa ating mga kasambahay. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng mga thunderstorms pa rin ang ilang lugar sa ating bansa. Umiiral yung easterly, so yung hangin na nanggagaling dito sa may silangan na nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. May frontal system lamang tayo ay yung hangin na nanggagaling sa northeast dito sa may area ng extreme Northern Luzon. Pero base doon sa satellite ng Pag-asa, may mga pag-uulap tayong namataan sa ilang bahagi ng ating bansa kasama na dito sa Metro Manila at kani-kanila lang ay nakaranas tayo ng mga pag-ulan. Yan ay sinasabi natin na ayon sa Pag-asa yung mga localized na mga thunderstorms yung naranasan mga pag-ulan. Base sa radar din ng Pag-asa, nakita natin na meron tayong mga pag-ulan dito rin sa may Western Visayas, yung Panay at Negros Island, maging sa ilang bahagi ng eastern section ng ating bansa. Sa mga susunod na araw, mas malaki ang posibilidad na makaranas po ng mga pag-ulan ang area po ng Quezon, ng Bicol at maging itong area ng Samar at Leyte at maging yung Caraga Region, yung Agusan at Surigao provinces. At ayon sa Pag-asa, maaaring makaranas pa rin tayo ng matataas na mga temperatura. Kanina ang alas 2 ng hapon na naitala ang 45.3 degrees Celsius na heat index sa may area ng San Jose sa may Occidental Mindoro. At ayon sa Pag-asa nga ay maaaring this weekend ay asahan natin na matataas na mga heat index sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Walang bagyo o LPA sa Philippine Area of Responsibility. Nel? Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Binisita ng mga volunteer ng Members Church of God International at UNTV ang isang elder care facility at orphanage sa Vietnam at East Timor. Ito ay bahagi ng pagdiriwang sa kaarawan ng overall servant ng MCGI na si Brother Eli Soriano. Ito ang balita ni Lito Bahay. Bilang bahagi ng adhikain na makatulong sa kapwa, dinalaw ng UNTV Volunteers at Members Church of God International o MCGI ang mga matatanda na kinukupkup sa Lang Quang Pagoda Elderly Care Facility sa Ho Chi Minh City, Vietnam at ang Blind Association at Ahieu Sang Foundation sa East Timor. Nag-enjoy ang mga lolo at lola sa Lang Quang Pagoda Elderly Care Facility sa handog na awit at sayaw ng grupo. Binigyan din ang mga ito ng pagkain at ilang supply. Masaya ding nakipagkwentuhan ang mga matatandang kinukupkup dito sa mga volunteers ng MCGI at UNTV. Si Lola Tam sa sobrang tuwa ay nagbigay ng isang artwork ng kanyang ginawa sa Elderly Care Facility. On behalf of the elders being taken care of here, we would like to thank MCGI and happy birthday to Brother Eli Soriano. Sa East Timor naman, isang salo-salo at nagbukas ng free store para sa mga orphans ang MCGI at UNTV. Nagsagawa rin ng parlor games at gift-giving ang grupo para sa mga bata.
Mababaka sa mukha ng mga ito ang kaligayahan dahil sa regalong kanilang natanggap mula kay Brother Eli Soriano. Kami mo deficiency matan, deficiency ain. We came all even with our blinds. Some can't walk, but we come all to participate as long as our God permit us where to go. We give thanks also and hoping that you can help us to our advocacy to translate where and what is written in the Bible to our language. Nagpapasalamat kami sa Diyos dito sa Timor kasi hindi kami nakakalimutang tulungan at suportahan ni na Brother Eli at Kuya Daniel. Ang ginawang pagdalaw sa mga matatanda at ulila sa Vietnam at East Timor ay bahagi ng pagdiriwang sa ika-72 kaarawan at ika-55 anibersaryo ng paglilingkod sa Diyos at kapwa-tao ni Brother Eli Soriano. Mula dito sa East Timor, Lito Bahe para sa UNTV News and Rescue. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Davao City at DepEd Region 11 na handa na ang lungsod para sa hosting nito ng palarong pambansa ngayong taon. Ito ang balita ni Janice Inhente. Grabe na ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan o Department of Education Region 11 nga maoy host sa palarong pambansa karong tuiga. Sumala kang Janelito Atilio tigba maaba sa DepEd 11, 20,000 hangtod 50,000 ang delegado nga ilang gilaumang mo partisipar sa giingong aktibidad. We are expecting more or less 15,000 people to converge. That is only for the participants. Busa, gisiguro sa lokal nga kagamhanan nga luwas ug hinlo ang matag billeting quarters nga maoy-puy-an sa mga atleta. Supply sa tubig ug sa kuryente, and we made sure that everybody, each delegation goes through a series of brief seminars on how to prepare their food, because we will be conducting very strict implementations and enforcement on. Samtang human ang pipila ka bulan nga pag-ayo, pwede nang magamit ang mga pasilidad alang sa mga ball games, chess o archery, apil sab ang track and field kay naka-rubberized na kini. Well, we have at least 26 playing venues. Bisan wa pa man mahuman ang konstruksyon sa pool nga gamiton sa swimming, misaad ang kontraktor ni ini nga humanon usa pa man magsugod ang palarong pambansa. They had started to fill in with water. So, yun lang yung medyo naging concern before. 1950s pa ang kinalasang pag-host sa Davao City sa palarong pambansa ug human ang milabay halos 7 ka dekada natagaan na usab kini og higayon. Magsugod ang palarong pambansa 2019 karong April 27 nga mulungtad hantod sa ika-4 sa Mayo. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Tampok ang iba't ibang seafoods at agriculture products ng Capiz sa taunang selebrasyon ng Capistahan Festival sa Lalawigan. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Sa pagdiriwang ng 118th Charter Anniversary ng Civil Government ng Capiz, bida ngayon ang iba't ibang produktong ipinagmamalaki ng lalawigan. Kabilang na dito ang mga produktong yari sa Capiz shells, abaca fiber, kakao at iba pa. Isa naman sa mga highlight ng selebrasyon, ang food trip sa Capiz, kung saan tampok ang sangkatutak at nakakatakam na mga seafood katulad ng sugpo, alimango, talaba, alimasag at pusit. Kung may high blood ka naman, mayroon ding inihaw na isda at mga prutas. Ipinagmamalaki naman ng mga Capizenyo ang kanilang mga seafood products dahil sa kalidad at lasa nito. Katunayan, malaki ang demand ng mga seafood products na mula sa Capiz sa mga hotels at resorts sa mga tourist destinations ng bansa. Ang among mga producer, they are all happy because kinaagawan. That's why kung kaisa hindi natin makontrol ang price because nag-aagaw ang Boracay, nag-aagaw ang Metro Manila, especially ang crabs, prawns, talaba sa Capiz. Mayara nga quality nga manami. Ayon pa sa gobernador, nakapag-export na rin ng lalawigan ng mga seafood products sa Hong Kong at ilang bahagi ng Europe. Samantala, isang bagong Capiz Tourism and Culture Display Center naman ang binuksan sa Capiz Provincial Park
kung saan makikita at makakabili ng mga ipinagmamalaking produkto ng mga bayan sa Capiz. Ang Capiz Dahan Festival ay isang taunang selebrasyon sa Capiz na naglalayong maipromote ang mga produkto ng Capiz at maisulong ang turismo at ekonomiya sa lalawigan. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Capiz. Nagbigay ng tulong sa mga senior citizen ang Department of Health Region 4A. Samantala, hinikayat naman ng isang mambabatas ang mga empleyado ng National Food Authority na posibleng mawala ng trabaho dahil sa rice tarification law na pumasok sa ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sa Rizal, namahagi ng mga wheelchair, walker, saklay tungkod ang Department of Health sa mahigit 100 senior citizen sa San Mateo bilang bahagi ng Second Senior Citizen Health Summit. Nagsagawa rin ng pre-medical check-up sa mga lolo at lola at seminar para maiwasan ang mental health problems. Itong assistive device na ito yung pangangailangan na madalas hindi na ibibigay sa kanila. Maraming bagay na itutulong sa akin sa pag-aating ko sa mga ganitong seminar. Nararamdaman ko na parang lumalakas ako eh. Hinikayat ni Senator Cynthia Villar ang mga empleyado ng National Food Authority na posibleng mawalan ng trabaho sa ilalim ng Rice Tarification Act na mag-apply sa ibang ahensya ng pamahalaan. Paliwanag nito, ang mawawalan lang ng trabaho sa ilalim ng bagong batas ay ang regulators dahil inalis na sa kanila ang pagkontrol sa importasyon ng bigas. Maraming job order sa government na every year pinapalitan, di lumipat sila dun sa mga ibang posisyon or baka naman gusto nila yung iba mag-retire din kasi may makukuhang pera and they can start something on their own. Nasa kanila yun. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Debra Veral. Mayong hapon. Mula Mindanao, nagtawid dagat ang iconic FM booth on wheels para maglibot sa Visayas region. Unang destinasyon ng Wish Bus ay ang Eastern Visayas. Ito ang balita ni Jeneline Gakit Valles. Pagkatapos ng paglilibot sa Mindanao para sa unang leg ng provincial tour, biyaheng Visayas Region naman ang iconic FM radio boat on wheels, ang Wish Bus. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-showcase ng Wish 1075 sa local talents sa mga probinsyang pinupuntahan nito. Sa Catbalogan City, 3 group at 4 na solo music acts ang nagkaroon ng pagkakataon na mag-perform sa Wish Bus sa pit stop nito sa Emilda Park. Kabilang dito ang bandang 76 receipts. Mula pang mga ito sa probinsya ng Bilira na naglakbay pa ng halos 7 oras para lang maibahagi ang kanilang musika sa mas maraming tao sa pamamagitan ng Wish Bus. Nag-perform ang mga ito ng kanilang original song na Pakiusap Lang. Isang malaking karangalan na kami ay nandito na makapag-perform sa Wish, and of course, we get to play our songs, promote our band, and at the same time, to represent our province of Biliran. 2007 pa nang mabuo ang grupo at nagsimulang tumugtog sa iba't ibang events. Sino man yung mga merong interest na mag-music, form a band, make your own songs, sing your own songs. It's never too late to start this kind of thing. Yun lang yung sa amin. Kami, magkakaibigan kami, pero ano rin naman sa banda. So, mabuting ito yung aming outlet sa trabaho. Nagpakitang gilas rin ng 13-year-old na si AJ Lavilla na tubong Catbalogan. Oh, aking sinta, sa akin di ka na pangangamba. Hindi naman akalain ni Rosel Salinas na mula sa mga local singing contest na kanyang sinasalihan ay magkakaroon ng pagkakataong makapag-perform sa Wish Bus gaya ng mga iba pang sikat na local at international artist. Sobrang saya kasi noon pinapangarap ko lang to kasi marami akong mga artist na nakikita na yan, pinapangarap ko lang na makapasok ngayon sa Wish Bus. So ngayon natupad na po. Proud naman ang mga taga Samarnon sa talento ng mga local artist ng kanilang probinsya. Mga sikat na mga banda, tapos yung mga artista sila Morissette,
parang di mo maniwala na nandito talaga sila. Tapos, ang ganda ng mga kumakanta. Hindi ako nag-expect na makikita ko tong bus kasi nakikita ko lang sa YouTube, sa social media. So I'm very happy and grateful na pumunta sila dito sa Catbalogan. Pagkatapos sa Catbalogan City, Albay, Bicol naman ang next stop ng Wish 175 para sa kanilang provincial tour. Sa lahat ng Wishers, manatiling nakasubaybay sa social media ng Wish 175 para sa mga susunod na haharanahin ng pambansang Wish Bus. Jeneline Gatit Valdez, UNTV News and Rescue, Catbalogan City, Samar. May kakaibang gimmick ang mga senior citizens sa San Mateo, Rizal para maibsan ang init na nararamdaman ngayong tag-init at upang makaiwas na rin sa heat stroke. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Kembot dito, kembot doon. Ganito ang trip ng mga lolo at lola ngayong summer. Agaw pansin din ang stretching skill ni Lola. Pero si Lolo ayaw ring magpatalo. Water Zumba ang naging paraan ng mga senior citizens sa San Mateo, Rizal para makaramdam ng ginhawa sa gitna ng mainit na panahon. Aba, kailangan tumagal ako din at nakakahiya doon sa mga kasabay. Kahit tagak-takal pa rin. I will be 65. Wala pa po akong gamot na iniinom. Wala akong maintenance na gamot. So, healthy diet at saka yung eating fruits and vegetables and more of fish. Ayon sa Department of Health Region 4A, mas nauunat ang katawan at mas nabubus ang immune system kapag sa tubig nag-eehersisyo. Paalala rin ang kagawaran sa mga lolo at lola. Laging uminom ng tubig, magbaon ng payong o anumang pananggalang sa init. Maaari rin sila magdala ng basang bimpo at ipunas ito sa mukha at katawan para mabawasan ang init na nararamdaman lalo na sa katanghaliang tapat. Summer season, so enjoy lang po pero huwag kalimutan alagaan ang ating katawan. Dagdag pa ng DOH, tiyak na mag-e-enjoy ang mga lolo at lola sa mga ganitong paraan ng pag-eehersisyo ngayong summer. Oops, teka, mukhang bitin pa si Lola. Siyempre, para may maipost sa social media, picture muna. Walang pinipiling edad ang pag-ehersisyo at pagre-relax. Ang mahalaga ay nag-e-enjoy ang lahat para everybody is happy and healthy. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Happy weekend at magandang gabi.